Kinabukasan ay maagang lumipad pabalik ng Baguio, sila Tita Teresa at Tito Mateo. Babalik na lamang daw sila sa araw ng aming kasal. Buwan-buwan din naman pala, ay umuwi sila dito sa Bulacan para bisitahin si Lola. Ganun din naman sa Manila para bisitahin ang family ni Tito Mateo at daddy ni Tita Teresa. Si Maximus na ang nagbanggit sa akin na iba ang ama ni Tita Teresa. Isa rin daw itong negosyante at mayroong ibang asawa sa Manila. Si Maximus naman ay nag-umpisa na ring gumayak para bumalik ng Manila ngayong araw. May importante silang meeting ngayon sa opisina kaya hindi daw siya pwedeng mawala doon, lalo na ngayong nasa bahay na lamang ang trabaho ni Ate Margaret. Malapit na rin kasing manganak si Ate Margaret kaya sa bahay na lamang siya nagtatrabaho sa ngayon. Sama ako Daddy. Anak, hindi ka pwedeng sumama ngayon dahil trabaho ang pupuntahan ni Daddy, ani ko sa kanya habang sinusuklay ang basa niyang buhok. Katatapos lamang naming maligo. Uuwi din si Daddy dito mamaya. Bibilhan na lang kita ng pasalubong. Ano bang gusto mo? Tanong naman ng ama niya sa kanya, na ngayon nagbibihis na rin. Hindi pa tayo uuwi sa bahay natin. Tanong naman ng bata. Dito muna tayo anak. Magbabakasyon muna tayo dito, para makasama natin si Lolo. Hindi kasi makakasama si Lolo sa bahay natin sa Rizal. At saka ikakasal si Daddy at Mama dito sa Bulacan. Marami kaming aasikasuhin dito. Mag-isa lang si Girl sa bahay natin. Malulungkot si Girl dun Mama. Hahanapin niya ko. Natawa naman akong bigla sa sinabi niya. Inaalala niya talaga palagi si Girl niya, ani ko sa ama niya. Maging si Maximus ay natawa rin. Isasama ko na lang si Girl mamaya. Kukuha din kasi ako ng mga damit natin. Hindi kakasya ang mga dinala mong damit natin, aniya sa akin. Oo nga pala honey, mabuti at naalala mo. Pasuyo na lang please. I'll take care of it. Sasama mo si Girl, Daddy, tanong ng anak namin. Yes baby, para hindi na siya malungkot pa doon. Papakilala ko sa kanya mga new friends ko. Wow, siguradong matutuwa si Girl, nakangiti ko namang sagot sa kanya. Magkakaroon na rin ng bagong car aero si Girl. Ko. Tama, napapangiti din naman ang kanyang ama. Natapos na rin siya sa pagbibihis niya at nagsusuot na siya ngayon ng sapatos niya. May gusto ka ba ipabili kay Daddy? Tanong niyang muli sa anak namin. Jollibee na lang Daddy, bibigyan ko mga friends ko. Alright, bibili si Daddy ng maraming Jollibee later. Yes, tapos kasama pa si Girl. Naglulukso naman sa tuwa ang aming anak. Tumayo na ang Daddy namin matapos magsuot ng sapatos. Aalis na si Daddy. His Daddy. Kaagad namang hamaba ang nguso ng anak namin habang nakatingala sa kanya. Binuhat naman siya ng ama niya bago hinalikan sa lips at leeg. Ang bango ng baby ko. Huwag kang lalabas ng gate, okay? Dito lang kayo maglaro sa bahay ng mga cousin mo. Opo, sasama din ako sa bahay nila Daddy. Hindi pwedeng ikaw lang ang sasama. Dapat ay kasama mo palagi si Mama. Huwag na huwag kang aalis na hindi siya kasama, liwan ko dito ang 2 bodyguard para sa inyo, aniya sa akin. Okay, sagot ko na lang kahit hindi naman na siguro kailangan pa sila. Pero para sa ikatatahimik niya, oo na lang. Kiss ulit ang Daddy, aniya sa anak namin. Kaagad naman siyang hinalikan ng anak namin sa lips. Lumapit din siya sa akin at humulik sa lips ko. Ako din Mama. Hamaba din ang nguso ng anak ko sa akin. Kaagad ko rin naman siyang hinalikan sa lips. Gaya-gaya talaga, baba na tayo, wala ka bang dadalhin? Baka may nakalimutan ka pa, tanong ko kay Maximus. Kaagad din naman niyang kinapa ang mga bulsa niya. My phone and wallet. Napalingon kaagad ako sa bedside table at doon ko ang mga ito nakita. Ako na ang mabilis na kumuha ng mga ito at iniabot sa kanya. Ibinulsa niya ang phone niya. Binuksan naman niya ang wallet niya, at inilabas mula doon ang isang debit card. Take this. Kapag may kailangan kayong bilhin, dito mo na lang kunin. Ha, nako, huwag na, may pera pa naman. No need to worry, I'll take care of all your expenses. Huwag mo nang tanggihan pa, dahil ngayon pa lang ako nag-uumpisang bumawi sa inyo. Kinuha niya ang kamay ko at kaagad na isiniksik doon ang card niya. If you need cash, magpa-withdraw ka na lang sa mga bodyguard. Wala na akong nagawa pa kundi ang tanggapin na lamang din ito. Okay, thank you hon. Ibinulsa ko na lamang ito.
Let's go! Lumabas na kami ng silid namin at bumaba ng bahay. Tinungo na muna namin ang kusina dahil siguradong naruroon sila Lola, at ang pinsan kong si Antoinette, na siyang nakatira dito sa bahay. Naabutan na nga naming abala sa pagluluto ang pinsan ko, pero wala dito si Lola. Ate Net, nasaan po si Lola? O Esmeralda, paalis na ba ang asawa mo? Oo, magpapalam lang kay Lola at Papa. Nag-init na naman ang pisngi ko, nang sabihin na naman niyang asawa ko si Maximus, kahit hindi pa naman. Kahapon pa sila ganyan sa akin, na tinutokso ako palagi. Tapos ay kanya-kanya silang bubungisngis. Nasa likod si Lola, nagpapatuka siya ng mga manok. Ang Tito Arthur naman ay nagtungo yata sa bayan, para bumili ng mga pagkain ng baboy. Ganun ba? Kanina pa ba siya umalis? Oo, kanina pa yon. Baka pabalik na rin yun ngayon. Sige, pupuntahan lang muna namin si Lola. Nagdirdiretso na kaming nagtungo sa pinto patungo sa likod bahay. Okay, hindi ba muna siya kakain bago umalis? Busog pa naman ako, sagot naman ni Maximus nang may ngiti sa mga labi. Sige, maaga pa rin naman. Magluluto pa lang ako ng pananghalian. Tutulungan na rin kita dyan, ate, sagot ko naman sa kanya. Madali lang to. Hindi na namin siya sinagot pa at tuluyan na rin kaming lumabas ng bahay. Natanaw kaagad namin si Lola sa kanang bahagi nitong napakalawak na likod bahay. Dito ay marami silang mga alagang hayop katulad ng manok, baboy, bibe, mga itik, at kambing. Baba ako daddy doon ako kay Lola. Kaagad namang nagpababa ang anak namin mula sa ama niya at tumakbo sa lola niya. Lola, careful baby, sigaw naman sa kanya ng ama niya. Opo, Lola, nag-ipon-ipon ngayon sa harapan ni Lola ang mga alaga niyang manok, bibe at itik. Kanya-kanyang tuck-on ang mga ito ng pagkain sa lupa. O apo, dito ka sa tabi ko. Baka matapakan mo ang mga pagkain. Opo, nagtutukas sila Lola. Pumwesto ang anak namin sa tabi ng lola niya. Opo, para mabusog sila. Dami, lumapit na rin kami sa kanila. Lola, magpapalam po muna si Maximus. Papasok po siya sa trabaho ngayon. Babalik din po siya mamayang gabi, ani ko sa kanya. Napatingala din naman siya sa amin. Oo mag-iingat kay Iho. Kumain ka na muna. Busog pa po ako Lola. Dito na po muna yung mag-ina ko. Babalik din po ako mamaya, sagot din naman ni Maximus. Sige, mag-iingat ka sa biyahe. Medyo malayo-layo din ang Rizal. Kasama mo naman ang mga driver mo. Opo, nagmano sa kanya si Maximus. Kawan ka ng Diyos. Marumi ang kamay ko dahil nagpapatuka ako nitong mga alaga. Ang dami nyo nga pong alaga. Sila na lamang din ang libangan ko dito ngayong tumatanda na ako. Marami pa tayong pangulam. Sabay naman kaming natawa ni Maximus sa sinabi niya. Sige po Lola, ihahatid ko lang po si Maximus sa labas, alam ko na sa kanya. Sige, ingat apo, dito lang ako mama, magpapatuka ako ng manok, turan naman ng anak namin. Huwag kang lalapit sa may sisiw, baka tuck-in ka, paalala sa kanya ng daddy niya. Opo, dito lang po ako sa tabi ni Lola. Kiss daddy. Muli naman silang nag-kiss sa lips ng ama niya. Ingat, I love you too baby. Napakalambing naman ng batang ito, nakangiting tura ni Lola, habang nakatitig sa anak namin. Lam-erawan ang paghanga sa kanyang mga mata. Mahal ko po si daddy ko saka si mama ko. Ganyan ka rin sana hanggang paglaki mo, ha, muling sabi ni Lola sa kanya. Oro, napapangiti na lamang kami ni Maximus habang nakatitig sa kanila. Tumalikod na rin kami at sa gilid na lamang kami ng bahay dumaan patungo sa gate. Ayon kay Tita Teresa nang makausap ko siya kaninang umaga, dapat daw ay swimming pool ang ipapalagay niya sa likod bahay. Pero pinili daw ni Lola na maging alagaan na lamang ng mga hayop ang lugar, dahil hindi naman daw siya mahilig sa paliligo sa pool. Kung gusto daw talaga ng pool ng mga kapatid ni Tita at mga pamangkin, ay doon na lamang daw ilagay sa mga bahay nila at hindi na dito. Gusto daw kasi niyang mag-alaga ng mga hayop, kaya pinagbigyan ni Tita Teresa. Bumisita din ako kahapon sa mga bahay nila Tita Alona at Tita Erin, na naririyan lang naman at kapitbahay lang. Malalaki din ang mga bahay nila at mayroong mga swimming pool sa likod. Ang iba sa mga anak nila na mayroon na ring kanya-kanyang pamilya, ay may sarili na ring mga bahay dyan lang sa malapit.
May mga maaayos na hanap buhay din sila sa bayan. Ang bayan naman ng Santa Maria ay naririyan lang sa malapit. Natutuwa akong malaman na maayos ang mga buhay nila dito pero simple lang. Hindi naman daw sila kinukulang, at dahil daw ang lahat ng ito kay Tita Teresa. Ngayon ko mas napatunayan na napakadakilang tao ni Tita Teresa. Napakaswerte ko dahil nagkaroon din ako ng isang tita na katulad niya. Bago kami lumabas sa hallway dito sa gilid ng bahay, ay biglang hinapit ni Maximus ang baywang ko, at binigyan ako ng maalab na halik sa mga labi. Nagulat ako at napangiti na lamang. Hawak niya ang batok ko habang nakakulong ako sa isa pa niyang bisig. Matagal at parang ayaw pa niya akong bitawan. Nagbabago na ang pakiramdam ko sa loob ng katawan ko, nang bitawan niya ang mga labi ko. Ngumisi siya habang nakatitig sa akin. Nakakatamad umalis. Natawa ako sa sinabi niya. Importante ang meeting niyo, diba? Babalik ka rin naman mamaya. Yeah, bumantong hininga siya ng malalim. Ingat ka, mag-text ka na lang kapag naruroon ka na, para alam ko at hindi na ako mag-aalala pa. Alright, muli niya akong hinagkan sa mga labi, bago kami muling nagpatuloy sa paglalakad. Huwag kang tatambay dito sa labas. Bakit naman? Maraming tambay sa labas. Kitang-kita itong loob ng bakuran nyo. Hindi naman sila makakapasok dito. Kahit na. Okay, bago siya sumakay sa kotse niya, ay biglang dumating si Papa sakay ng isang motorsiklo. May isang sakong puno ng laman na nakatali sa likuran nito. Kaagad naman siyang pinagbuksan ng gate ng mga bodyguard namin. Ipinasok ni Papa dito sa loob ang motorsiklo, at inihinto sa gilid. Lumapit naman sa kanya si Maximus. Aalis po muna ako, Papa. Kailangan po ako ngayon sa trabaho, liwan ko po muna dito ang mag-ina ko. Mag-iingat ka, babalik ka rin naman dito mamaya, hindi ba? Yes, Papa. Napangiti ako dahil sa paggalang na ipinapakita na niya ngayon sa aking ama. Alam niyo na ba ang daanan? May ways naman po. O sige, ingat. Nasaan si Emerald? Nasa likod bahay po, Papa. Kasama si Lola, sagot ko naman sa kanya. Nagmano si Maximus sa kanya bago muling nagpaalam, at lumapit ng muli sa akin. Ano po yan, pa? Tanong ko naman sa kanya, nang simulan na niyang kalasin ang mga tali ng sako sa motorsiklo. Bumili lang ako ng pagkain ng baboy sa palengke. Kayo na ang magbuhat, utos naman ni Maximus sa mga bodyguard. Ako na, boss. Kaagad namang lumapit kay Papa ang isa sa kanila, at siyang nagbuhat nito. Salamat, nakangiting turan naman ni Papa. I have to go. Muling humulik sa mga labi ko si Maximus, bago tuluyang pumasok sa loob ng kotse niya. Ingat, Han. Kumaway na lamang ako sa kanya. Yumandar na rin palabas ang kotseng kinalululanan niya kasama ang dalawa niyang bodyguard. Isa sa kanila ang nagmaneho ng kotse. Naiwan naman dito sa amin ang dalawa pa at siyang magiging bantay namin. Mukhang hindi na talaga ako makakabalik pa ng Rizal, anak. Napalingon ako kay Papa. Bakit po, Papa? Tama lang po yun. Dito na lang po kayo dahil nandito naman ang pamilya natin. Tama ka, at saka, nakapag-usap kami kaninang umaga ng Tita Teresa mo. Mayroon pang malawak na ektarya ng lupa dyan sa likurang bahagi ng bahay natin, na pag-aari din niya. Pwede ko siyang simulan ng negosyo. Bigla akong napangiti. Ano pong plano niyong negosyo, Papa? Poultry farm ang gusto ko, at saka babuyan. Wow! Maganda yan, Papa. Hindi ko na naman mapigilan ang maluha. Tutulungan naman daw niya ako para sa puhunan. Noon naman kasing bata pa ako, ay mahilig na talaga akong mag-alaga ng mga manok. Yung mga katayin ba, paitlogen at mga feathers, laangkat sila sa mga palengke. At kapag magaganda daw ang mga manok ko, pwede rin daw sa atin na lamang umangkat ang mga Villafuerte, para sa mga manok nila na paninda sa supermarket. Maganda yan, Papa. Support ako dyan. Salamat, anak. Ngayon pa lang ay excited na ako. Nag-iwan na nga kanina sa akin ng tseke ang tita mo. Hiyang-hiya nga ako, pero pagbubutihin ko na simula ngayon, para wala na siyang pagsisihan pa sa akin. Tuluyan na akong naiyak sa sinabi niya. Kaagad ko siyang niyakap ng mahigpit. Support po ako sa iyo, Papa. Kung kailangan mo ng tulong ko, magsabi ka lang din po sa akin. Tutulungan din po kita habang naririto pa kami. Excited na rin ako. Sana magtagumpay ka. Ipagdarasal ko talaga yan. Maraming salamat, anak.
Ikaw lang talaga ang dahilan ng lahat ng ito. Ano ba yan, naiiyak na naman ako sa iyo papa. I love you pa. Mahal na mahal din kita anak. Muli kaming nagyakap ng mahigpit. Hindi mapangalanan ang sayang nararamdaman ko sa mga sandaling ito para sa kanya. Ipagdarasal ko na sana ay ito na nga ang simula. Siya nga pala, muli kaming nagkala sa isa't isa. Ano po yun pa, may plano ka bang ipaalam sa iyong ina na ikakasal ka na? Siguradong hindi pa rin niya alam na may anak ka na ngayon. Ipapaalam ko pa rin po sa kanya papa. Hindi ko nga lang po alam kung ginagamit pa niya yung dati niyang numero. Matagal na rin kasi kaming walang contact ni mama. Kinalimutan ka na rin kasi niya para sa bago niyang pamilya. Ramdam ko ang hinanakit sa kanya. Napabuntong hininga naman ako ng malalim. Hayaan niyo na po papa. Ayaw ko na po siyang problemahin pa. Pero ipapaalam ko pa rin po sa kanya ang tungkol sa kasal ko. Bahala na siya kung pupunta ba siya o hindi. Ipapakilala ko rin sa kanya si Emerald. Ang importante ay nakipag-ugnayan pa rin ako sa kanya kahit pinabayaan niya ako. Tumanggo-tango naman siya, marahil ay masaya na siya sa pamilyang mayroon siya ngayon. Naglakad na kami papasok ng bahay. Masaya din naman tayo papa, nakangiti ko namang sagot sa kanya. Niyakap ko ang braso niya. Ginulo naman niya ang buhok ko at tuloy-tuloy na kaming pumasok sa loob. Maximus POV. Nagulat ako nang maramdaman kong tumunog ang phone ko sa bulsa ko. Dali-dali kong kinuha iyon, at nakita ko sa screen si Tito Brando, na ngayon ay tumatawag. Mukhang nakauwi na siya mula sa Washington for a business trip. May nakita din akong message galing sa kanya, pero pinili kong sagutin muna ang tawag niya. Tito Maximus, nakita mo ba yung picture na pinadala ko sa'yo? Anong picture? Bakit hindi mo pa tinitingnan? Nasa biyahe ako ngayon, nasa Bulacan pa. Kasama mo ba si Esmeralda? Hindi, ako lang at 2 bodyguard. Tingnan mo ang larawan ngayon. Kakababa ko lang ng eroplano. Nandito na ako sa Terminal 3, at sinusundan pa rin siya. Nangunot bigla ang aking noo. Sino na naman ba yan? Bagong babae mo na naman ba? Di bale na lang kung sa isang multo rin lang naman. Tingnan mo na kasi. Heto na, kaagad kong binuksan ang message na tinutukoy niya. Nagpakita ito ng larawan ng isang babaeng nakasuot ng khaki coat, itim na pantalon, sombrero, at salaming pang-araw. Nangunot bigla ang noo ko habang nakatitig dito. Agad kong ini-zoom ang picture niya papunta sa mukha niya. At ganun na lamang ang pagnangako nang kaagad ko siyang makilala. Hell no! Ganun na lamang ang kilabot na naramdaman ko. Napatulala akong bigla. What the hell, Celine? Anak ng, ginawa pa talaga akong spy ng lintik na Maximus na to. Malaki ang utang mo sa akin para dito Maximus. Imbes na makikita ko na ang mga babae ko, siguradong sabik na sila sa akin ngayon. Muling ipinagpatuloy ni Brando ang pagsunod sa babaeng, may kaparehong mukha ni Celine Ibanez. Nakarating na sila ngayon sa Venture Hotel, isa rin sa mga mamahaling hotel na pag-aari ng isa sa mga kalaban sa negosyo, ng mga Villa Fuente. Hila-hila ang suitcase, ay nagtungo rin sa reception area si Brando kung saan, naruroon na ngayon ang babaeng kanyang sinusundan. Suot niya ang isang tinted sunglasses. What's your name ma'am? Tanong ng isa sa mga receptionist sa babae. Serena Hamilton, mahinang sagot nito, na siyang ikinakunot namang bigla ng noo ni Brando. Good afternoon sir, what's your name po? Nakangiting tanong naman ng isa pa sa mga receptionist kay Brando. Ngunit tila hindi ito pansin ng binata, dahil kahit nakatitig ito sa dalagang receptionist, ang buong atensyon naman nito ay nasa tabi niyang babae, na nagpakilalang Serena Hamilton. Serena Hamilton Ignacio ma'am, pag-uulit ng receptionist sa babae habang nakatitig sa monitor. Mukhang nakapagpabook na ito ng hotel room bago dumating sa hotel. Yes, muli rin itong sagot sa mahinang tinig. I need at least one of your valid ID ma'am. Here, kaagad din namang nag-abot ng isang ID, ang babaeng nagngangalang Serena, sa receptionist. Kaagad itong sinulyapan ni Brando mula sa sulok ng kanyang mga mata. At hindi nga siya maaaring magkamali. Mukha nga ito ng dating Celine Ibanez, na ex-girlfriend ng pamangkin niyang si Maximus. Ngunit malaking pagtataka niya dahil Serena Hamilton Ignacio nga ang nakasaad na pangalan nito sa ID. Sir, hello po.
Nakikita niyo po ba ako? Napansin naman niyang kumukumpas na ang kamay ng babaeng receptionist na nasa harapan niya. Okay lang po ba kayo? Naririnig niyo po ba ako? Room 305 po ma'am, sambit naman ng isang receptionist kay Serena, kasabay ng pag-abot dito ng isang card. Thank you, kaagad din itong tinanggap ng babae, at saka tumalikod habang hila ang malita nito. Sir, may naghihintay pa po sa likod nyo. Pasensya na po, mukhang hindi niyo po ako naririnig, muling turan ng receptionist, na nasa harapan ni Brando. Kanina pa rin ito sinisilip ang mga mata ni Brando, mula sa pagkakakubli nito sa likod ng sunglasses. Tumikim si Brando, at doon pa lamang naisip ang harapin na ang receptionist. Sinasabi mo bang bingi ako? Masungit niyang tugon sa dalaga, kasabay ng pag-alis niya sa sunglasses niyang suot. Sinalubong niya ang mga mata ng receptionist. Hindi naman nakapagsalita ang babae, nang matunghayan na rin ito ang mga mata ng binata. Everyone kaagad sa mga mata nito, ang matinding paghanga kasabay ng pagtulala. Muling ibinalik ni Brando sa pagkakasuot ang sunglasses niya, at nag-abot ng isang valid ID sa dalaga. Bigyan mo ako ng kwarto sa tabi ng 305, utos niya sa babae. Ngunit hindi kaagad nakakilos ang receptionist. Kinailangan pang pamitik sa hangin si Brando bago ito matauhan. Yes sir, sandali lang po, kaagad din itong tumutok sa computer na nasa harapan nito, habang hawak ang ID niya. Room 306 po sir. Ilang gabi po, one night, kaagad siyang nag-abot ng cash sa receptionist. Copy sir, here is your card sir. Nag-abot naman ito ng card sa kanya na kaagad niya ring tinanggap. Kaagad na ring tumalikod si Brando. Sukli niyo po sir, pahabol na sabi ng babae sa kanya. Pero hindi na niya ito nilingon pa, at pinili na lamang itong kawayan. Mabilis na nagtungo si Brando sa elevator. Hindi na niya inabutan pa dito si Serena Ignacio. Pumasok siya sa isa mga bumukas na pinto, at tinungo ang 7th floor, kung saan naroon ang room number niya. Paglabas niya sa 7th floor, ay naaktuhan pa niya ang pagpasok ni Serena sa room 305. Kaagad namang tinungo ni Brando ang room 306, na nasa tabi lamang nito. Pagpasok niya sa loob, ay kaagad niyang hinubad ang kurbata niya, at muling tinawagan ang pamangkin niyang si Maximus. Nakakaisang ring pa lamang ay kaagad din itong sumagot. Tito, mukhang nagkamali yata ako ng babaeng sinundan, kaagad niyang turan dito, kasabay ng pabagsak niyang pag-upo sa isang couch. What? Paanong nagkamali? Confident ako na si Celine ang babaeng nasa litratong pinadala mo sa akin, kahit na nakatago siya sa likod ng sombrero at sunglasses na iyon. Hindi Celine ang pangalan niya, pero kilala ko ang apelyido niya. What? What's the name? Serena Hamilton, Ignacio, Maximus POV. Bigla akong napahinto sa sinabi niya. Kasalukuyan na ako ngayong naririto sa opisina ko. Serena Hamilton, Ignacio. I personally saw her ID kanina sa reception area, and that's the name on it. Hindi kaagad ako nakasagot. Bigla kong naalala ang sinabi sa akin ng ama ni Esmeralda. Patay na ang dating Celine na kilala mo. Pero nabuhay ang isang Serena. What on earth? Paano ito nangyari? Kung ganun ay tama ang mga sinabi sa akin ni Papa Arthur. Alam kong hindi ka maniniwala, pero 3 babae ang iniligtas ko noong gabing yun. 3 babae, bigla akong naguluhan. Paanong 3 babae? Paano kapag biglang bumalik ang taong inakala mong patay na? Paano kapag nalaman ito ni Esmeralda? O pipiliin mo pa nga ba siya kapag dumating na ang araw, na makaharap mong muli ang dati mong kasintahan? Hindi pagpatay ang ginawa ko sa kanya noon, kundi pagliligtas. Marami ang humahabol sa kanya noon para patayin siya, dahil sa malaking kasalanan na nagawa niya noon sa isang pamilya. Bigla akong tinamaan ng pagkalito. Hindi ko maintindihan ang mga nangyayari. Baka naman hindi talaga siya si Celine. Siya si Celine, kaagad ko namang putol sa sinasabi ni Tito Brando. Paano ka nakakasigurado? Isa pa, may nakilala ka na bang apelyido na Ignacio? That name resonates with me. Pablo Ignacio, ang kanyang ninong. Dati siyang investor sa company ng mga Villafuente. What the? Wait, so hindi talaga patay si Celine? Bakit siya naging Serena Hamilton Ignacio ngayon? Baka naman kakambal talaga ito ni Celine.
Tanging ang ama ni Esmeralda ang nakakaalam ng lahat. Pero bakit niya ito itinago, at hinayaan niyang makulong siya ng mahabang panahon? Hindi naman ako ang nagpakulong noon kay Papa Arthur, ni hindi nga kami nagkita noon. Siya ang kusang sumuko sa batas, at nang imbestigahan ang pangyayaring yun, ay siya rin ang nakita sa mga CCTV footage, at tumugma sa DNA test. Ano ba talaga ang totoong kwento dito? Sinabi niya na nailigtas niya ang 3 babae noong gabing iyon. Si Esmeralda at Celine kaya ang tinutukoy niya. Sino ang ibang babae? Sinabi niya rin na maraming humahabol noon kay Celine para patayin, dahil sa malaking kasalanang nagawa nito sa isang pamilya. Anong kasalanan ba ang ginawa niya? At kaninong pamilya? Bakit wala akong alam sa lahat ng to? Nanakit bigla ang ulo ko sa labis na pag-iisip. Napahilot akong bigla sa sentido ko. Dapat kayong mag-usap ng masinsinan ni Mang Arthur, sabi ni Tito Brando sa kabilang linya. Kailangan ko ring harapin si Celine tungkol dito. Kailangan niyang linawin at ipaliwanag ang maraming bagay sa akin, sagot ko naman sa kanya. Para saan pa? Ikakasal ka na kay Esmeralda, di ba? Nakausap ko si Ate Beatrice kaninang umaga. Sinabi niya sa akin ang lahat. Magugulo lang ulit ang buhay mo, boy. O baka naman, may nararamdaman ka pa rin para sa babaeng to. What the hell? Pagkatapos ng lahat ng ginawa niya sa akin. Niloko niya ako, tito. Marami siyang inilihim sa akin. Nagpanggap siyang patay, at mukhang alam din to ng kanyang ina. Kaya pala, wala akong makitang anumang galit noon kay Tita Selina, laban sa ama ni Esmeralda. Kaya pala napakabilis niyang magdesisyon na i-cremate ang bangkay noon ni Celine. Yun pala, ay buhay naman pala talaga ang anak niya. Kaya pala sikreto lang ang naging relasyon namin noon ni Celine. Baka naman inampun lang siya ng ninong niya. Parang hindi naman. Bakit siya nagpanggap na patay na? Bakit siya nagtago sa Canada? Naalala kong bigla ang pagkamatay noon ng asawa ni Mr. Pablo Ignacio. Nauna lamang ito ng ilang araw, bago nangyari ang insidente kay Celine. Ang sabi ni Mr. Ignacio, ay atake daw sa puso ang ikinamatay ng asawa niya. Sumagi ding bigla sa isipan ko ang mukha ng batang kasama niya, noong magtungo kami sa mall, kasama ang mag-ina ko, na kamukhang kamukha ni Celine. Naalala ko rin kung gaano sila kalapit noon ng ninong niya, na lahat ng bagay ay ibinibigay nito sa kanya. Isang beses ay narinig ko pa sa kanya ang salitang, "I love you, Ninong." Naipikit ko ng mariin ang aking mga mata, at napahilot akong muli sa aking sentido. Ayokong isipin, pero, hindi kaya, may ugnayan silang dalawa ng ninong niya noon pa man, bago mangyari ang insidente sa kanya. Ano ba talaga ang totoong dahilan ng pagkamatay ni Mrs. Ignacio? Kung si Tita Selina ang may kaugnayan noon kay Mr. Ignacio, bakit si Celine ang hinahabol ng mga tao para patayin? Masyado na ring matanda si Tita Selina para magbuntis pa ng isang sanggol. Sino ang ina ng bata, na may kapansin-pansing pagkakahawig kay Celine? Kung ako sa iyo, iwanan mo itong Serena, Celine o kung anuman ang pangalan niya, Maximus. Gulo lang ang dadalhin niya sa buhay mo. Bakit pa nga ba siya bumalik? Tanong ko din sa kanya. Pero muli ko lang ding naalala si Mr. Ignacio na ngayon ko lamang ulit nakita, matapos ang mahabang panahong pananatili niya sa Canada. Lisang bansa lang din ang pinanggalingan nilang dalawa. Hindi kaya doon silang dalawa nagsama. Naikuyong ko bigla ang mga kamao ko. Hindi ko pa man nakukumpirma ang lahat, pero mukhang totoo ang mga hinala ko. Sino ang mga taong humahabol sa kanya noon? Pamilya ba ni Mrs. Ignacio ang sinira niya? So, anong ginawa niya sa akin noon? Isang distraction para pagtakpan ang kalokohang ginagawa niya sa harap ng lahat. Akala ko anghel siya, hindi pala. Mukhang anak siya ng demonyo. Kung totoo mang may nagawa siyang kasalanan, sa isang pamilyang tinutukoy ni Papa Arthur, hindi ba dapat siya ang makulong? Bakit nandami pa sila ng ibang tao? Gusto ko pa rin siyang makaharap, hindi para sa nakaraan naming dalawa, kundi para malinis ang pangalan ng taong dinumisan niya ang pangalan. Anong ibig mong sabihin? Ang ama ni Esmeralda, dapat lang managot ang totoong may sala. Malas niya, nagbalik pa siya.